Buntag mga kaigsuunan, kininosab ang kabilin o ang inyong host, si Jojo Bersales. Niata karon sa San Remigio, kay nakakaot mi og daghan kaayong mga kalabira nga importante kaayo alang sa kasaysayan sa Subo. Tugion nato kini karon, nining atong programa nga naguluhan, Kabilin. Isip usa ka archaeologist, usa sa trabaho nako mao ang pagpangita og mga lugar dinhi sa Sugbo nga wala pa makawti og wala pa makawati og mga karaang mga nakalutan kaniadto. Niadtong 1970s ngadto sa 1980s, halos nalukop ang tibok Sugbo og pagpangawat og pagpangalot alang sa mga antik nga mga plato og mga bulawan nga nahisulod ni ining mga karaang mga lubong. Swerte gyud ta nga pag-ani namo dinhi sa San Remigio, nakakuha kitag permiso sa mayor, si Mayor J. Olivar, og sa Archbishop sa Archdiocese of Cebu, si Archbishop Jose Palma, og ang parish priest sa San Remigio Parish, si Father Fritz Malinaw. Nga magkaot ta dinhi, nagsugod Marso 23 ngadto sa Abril 16 niining tuiga. Ug tuod man sa among pagkaot, kini ang among mga nakita. Nitong Marso 29 o 30, ang unang ninggawas gyud sa among gikaot dinhi mao kining usa ka kulon, gitawag na pattery number 1. Niani siya sa bungbong gyud sa usa ka 2 by 2 meter nga excavation. Halos wa na gyud ta ni makit-i. Kung wa pa lang may nakaigo sa iyahang kilid. Ug mao to nga giablihan aron tan-awon og unsa siya, ug sa pag-expand na sa 2 by 2 meter nga excavation, mao man standard excavation unit. Ning gawas ang sunod ang burial 1. Adto ta karon sa burial 1. Ang unang nakita sa burial 1 mao kining pottery nga gitawag sa mga archaeologists o mga pottery experts carinated nga pottery. Mao gid ni siya ang ilhanan sa Iron Age sa Philippines. Ang carinated pottery mao ang kanang pot nga straight siya apan mo kwadrado og kalit nya mo round off. That's carinated. You will not find carinated pottery on present day or modern day periods or period sa panahon nga nagbinayloay na ta mga sa mga inchik. Dili ka kakitag carinated pottery. Functional ang pottery. This is a ritual kind of pottery. If you notice, nipis ang iyang material nga gigamit. That means gibuhat lang gid ni para ilubong. Dili gini magamit pagluto. Kay kung gamito ni pagluto, mabuak ni siya. Di gini mo survive sa usa ka luto ay. So dunay mga pottery atong panahon nga preparahon lang gyud para iuban sa lubong. And this is one of those. Pag humano gawas ani nga pottery, ning gawas ang burial 1. Now, burial 1 clearly shows a position that we think is standardized sa atong panahon na mga 1,000 to 1,500 to 2,000 years ago. Ang tiil nagapoint sa dagat, ang ulo naa sa western side. If we were on the eastern side sa Picas, sa eastern side of Cebu, mubalisan ding mga lubunga. So meaning ang tinuhuan ining panahon na mao nga mubiyahe ang kalag sa dagat. Because remember, at this time, wala pa nato may bawing around there ang kalibutan. So everyone, aning panahon na, probably thought that the edge of the horizon, ang tumoy gyud sa dagat, nga di na maabot sa mga baruto o layag, mauna diha ang laing kalibutan. And the only way to reach it is mubiyahe ka anang dagata. So kining mga kon, pabaon or balon ni siya, para anang biyahe. Ang tungod kay balon ni siya, pangandaman gini pagtrabaho. Dili gini siya kanang usual ra nga gamiton pangluto. Special nga mga pagkaon, special nga klaseng mga kulon ang gamiton para dadun sa kalag ngadto sa laing kalibutan. Kining
mga carinated battery, giandam gini siya para lang sa lubong. So, di ni siya gamiton for cooking nga everyday. Dili ka mag-expect, nipis kaayo ang mga battery para gamiton pagluto. Amazingly, one of our proof nga andamon gid ning battery para lang sa lubong is battery nga nakita sa burial number 4. If you notice, ang battery sa burial number 4 unfinished, wala mahuman, no? Wa pa gani ma-form og ayo, raw kaayo. Usay posibleng nahitabo niini. Ang burial number 5 kalit nga namatay, wala mapangandaman ug duna pagitapad niya nga bata. Ang laing pangutana nga tinahanglan tubagunon pa pinaagi sa laboratory work and analysis later, mao nga nganong dunay duha diri kalubong nga nimbali ang posisyon. Burial 4 and 5 wala mosubay sa pattern sa unom kalubong nga dapat ang ilang tiil magatubang sa dagat. Ang burial 4 ug 5 ning talikod. Unsa ang among mga hypothesis niini? Una, manotice nimo ganiha gi-present nako. Ang battery sa burial 4 wala mahuman. Klaro kay nga gi-form og dali-dali. Signs baka siya nga ning kalit lang og kamatay ang burial 4. Ug nganong doon na may bata tapad niya nga klaro kaayo sang gihiluna tapad niya ug dungan silang paglubong. Kini ang mga pangutana nga kinahanglan tubagon pinaagi sa further laboratory analysis. But for now, we suspect nga basin dili nila gustong buhian ang kalag niining duha kay kalit kini nga namatay. Kana hypothesis lamang. Kay gibaliman ang posisyon murag dili man sila pabiyahion ngadto sa sunod nga kinabuhi. Kini nga mga battery andaman butangan og mga klase-klaseng pagkaon alang lamang sa katapusang biyahe. Niining panahona among duda ang tinuhuan mao nga mubiyahe ang kalag pinaagi sa dagat. Mao na nga makita sa 1,000 peso bill ang manunggol jar, ang tabon niya dunay tao nga nagbugsay duha ka buok, mauna siya kanang manunggol jar nga makita sa 1,000 peso bill kaedad na siya niining mga lubngan. Ang tinuhaan anang panahon na mao nga ang kalag mubiyahe sa tumoy sa kadagatan ug kinahanglan kanang biyahea pangandaman ni ining mga espesyal nga mga kolon nga andamon lang kung mamatay ka na. Usa sa mga duda nato nining panahona sa Iron Age or Metal Age mao nga dunay mga tao nga dunay espesyal nga mga papel sa ilang kinabuhi. Pareha niining burial number 3, ikatulo nga lubong nga among nakautan. Doon na siya giuban nga kinason, nga gi-scoop out. No? This is really crafted. Dili ni siya naturally occurring. This is a melon shell. Sa scientific name niya, Melodiadema. Nga sa karaang panahon, sa ubang mga sites, makita ni siya, gamiton nga scoop. Personal ni mo nga gamiton para painom ba ka or para ligo. Nganong sa tanang mga lubong, kini raman siya dunay inani. Duna sad siya ay tulo ka klase. Duha ka klase nga mga metal or iron nga mga tools. Nga we suspect ang usa murag digging tool, pero ang usa murag bangkaw baka kini nga pangpatay og mga isda. Duna siya dagger, no? Nga iyang gigunitan. At the same time, ang pinaka-importante nga portion niya mao ang iyang battery. Red slip nga dunay decoration nga carinated. Wala sa ubang mga batteries dinhi. Siyara ang duna ni ana. Og importante kaini kay karon pa gini na diskubrihan dinhi sa tibuok Sugbo sa San Remigio kini nga klase nga red slip battery ato kining tan-awon karon. Kini nga battery red slip diri ni siyang dapita. Nagtindog na siya dapit sa tiil. Kompleto ni amo paning sumpayonon apan ang importante ani niya nga nipis gyud kaayo ang iyang material. Clearly funeral material, dili pangluto. Og magamit ka ani pagluto sa kainit pa lang daan sa imong inununan. Buto na ni. Niining panahon na ang mga pagkaon mao mo gyud na mga inununan, mga nilawoy og ang pinaka-important ani dunay ritualization, dunay mga marka
ang iyang lawas. Now this is what we call the bonanza. Bingo. Morning pag-post na mo sa internet ani do na dayon ning react sa France nga, bingo, you have found a very rare Iron Age pottery. Nganong gi-consider siya nga rare? Una, flaring ang iyahang mouth, no? So instead nga usual nga pottery nga pa-straight ning flare ning ana pagawas, ang iyang neck klaro kaayo nga dako siya nga pottery, dunay decoration. If kompleto ni siya, this would have been a perfect specimen of the Iron Age. No? Apan amo ni siyang sumpay-sumpayan. Nya red slip siya, pula ang iyang clay material. Dili pare sa uban nga laing color, no? Pula ang iyang clay material. Special nga klase nga clay. If you notice ang decoration sa Manunggol jar, which is from the Manunggol caves of Palawan, 500 AD, no? You notice the flaring of the rim, no? Kana siya. Mao-mao gini silang panahon na. Ang color aning 1,000 pesos, naapektuhan man lang ang Manunggol tungod sa color sa pesos, mo nang na blue. But normally ang Manunggol jar inani og color pula. So, we suspect nga doon na ni siya contemporaneity. Pare-pareho silang panahon. Mao-mao ang kultura aning panahon na. Anay baruto nga duha ka buktaw nagbugsay padong sa sunod nga kinabuhi, mao gihapon ni nga maunang sa giikaingon ko na ganiya ang ilang mga tiil nagpoint padong sa dagat as if motindog sila ug mobiyahe padulong didto sa sunod nga kalibutan. Usa sa mga importanteng pangutana gyud sa mga tao dinhi sa San Remigio ug sa ubang mga sites diin nagkalot kami mao nga nagdala ba kami og detektor o giunsa namo pagkibaw nga dunay mga lubong dinhi. Kini tubagon sa atong usa ka expert sa mapping ug surveying gikan sa National Museum of the Philippines ang atong partner nini nga excavation, si Jose Santiago. In every archaeological endeavor, one of the most important activity that must be done is the mapping of the site. Mapping delineates the area that we call archaeological sites. It will show a graphical representation of how the site would look like, and it will show where the excavation were conducted. Mapping involves the delineation of the perimeter of identified site. Likewise, it shows the contour of the site, its feature, and important landmarks. Lastly, through mapping, excavation squares are likewise plotted. So kung humana ka ng mapping at ito ay ready for excavation, but before any excavation is conducted, the site should be grid to determine the exact location of the square based on datum point. So diyan lahat naka-base lahat ang datum point, either vertical or horizontal. Nagsugod ta diri and then nag-establish ag north to south nga points, no? Okay. Tag 2 meters each. Okay. Okay. Now, ang unang pangutana sa mga amo ni ang simbahan. Ito ang simbahan. Ito yung road. Road karon. Ito itong Baybayon. Baybayon. Okay, ang municipal beach. Mhm. Ang pangutana gid sa mga tao, naa ba tay detector sa pagkalot diri? Wala. Random lang ang pagpili sa atong mga squares na huhukayin. So random ang pagpili sa squares, meaning nagtsamba-tsamba lang mi og kalot dinhi sa mao mismong lugar nga namapa. Nag-establish mi og tag 2 by 2 meters nga distance from one grid line point to the other. So kining tibuok lugar sa simbahan ug sa beach, gi 2 by 2 meter ni siya nga pagsukod ibutangan og mga pegs. Now, Pegs. Kini gani nga unit nga naay burials, gitawag ni siya og kaning dapita South 10 East 2, meaning it's 10 2-meter units. Napulo ka units nga tag 2 meters going south, napulo, o going east, duha. That means 20 meters from the datum point. Kay tag duha man kada point. Nya 10 man ni, so 10 times to 20 meters to the south of that point, and then 4 meters east of that point. Maura na siya ang among mga markers nga ilhanan kung asa naming napita nag-count. In fact, sa municipal beach nagkalot ta pero walang walang lumabas na mga libing, mga burials, walang lubong. Nagkalot sad mi sa atbang dinhi sa municipal beach, sa kaning simbahan nga beach, wala sad siya sulod.
nagkalot sad mi dito unahan, anang naitalisay, mao gihapon, walay sulod. Accidental ra gyud dinhi nga ninggawas sa kilid sa wall ang usa ka earthenware pottery. No? So nag-extend tayo mula Mo na ron. ni-extend mi Mhm. dinhi, extend ug extend. Because the principle is simple. We open 2 by 2 meter units, we dig down, and then if we notice something there, we expand. So we notice sa sinugdanan diri sa 2 by 2 meter aning lugar, dunay cluster sa mga bato. There was a cluster of stones, and we decided to open another 2 by 2 meter tapad sa iya. Kay nagduda mi nganong nagtapok ning mga batoha. Wala di ay significance. Except nga pag naog yun sa ubos, mayo gani kay dunay ning gawas nga lawas sa pateri sa kilid ug diha mi nagsugod og open og ning gawas kining mga lubong. Doon na ba'y detector mga kaigsunan? Ang detector I think is ang among feeling nga basta mo count ka og karaang simbahan naa ginay nakalubong diha nga mas karaan pa ni anang mga simbahan. Higala, balik ka sa kabilin. Niya nato karon si Dr. Ame Garong, among kauban din ni sa excavation. Si Dr. Ame Garong mo head sa team sa National Museum nga partner nato niini nga excavation. So Dr. Ame, ato siya ikinabi karon ato pangutan-on og mga pangutana. How many artifacts now have been recovered so far? So far, we finished already 5 squares, and it's already around 4,000 pieces. 4,000 pieces of We're talking about pieces mga here. broken sherds, mga shells. But we have about pila ka pots intact. Around 11, I think. 11 pots are intact. 6 burials. Restorable, yeah, from the 6 And we burials. suspect the site to be of the Metal Age site wherein you can see it's just batteries and the metal Walang that were gold. associated. Walang gold. Pure- walang Walang ceramics ng porcelain, Chinese. walang mga stoneware. It's all our own, Filipino, quote-unquote, pottery. Walang foreign trading. Wala pa po. Okay. This is that period na we were on our own. Yeah, wherein we already mastered the making of pottery, and then we even make our own metal, like the one in burial number 3. The Philippine Metal Age, this is now the oldest archaeological site in Cebu, no? Yeah, I guess intact pa siya, and then it's really undisturbed, so we can really understand the Philippine Metal Age here in San There are Miguel. other Philippine Metal Age Oh sites, yes, no? the Manunggul jar from the Manunggul Caves in Palawan. in Palawan, Quezon, Palawan, the Maitum Site in Cotabato, In Cotabato. where you found our National Museum found anthropomorphic which is maybe comparable to this. the one we found from burial 3. Itong pottery na With may the incised, decoration, oo. incised decoration. There's another, Tikyo na Tikyo Saday, Tasaday. Tikyo Nasaday. Nasaday sa Bicol. Bicol. Mm. There's another site in Magsuot Bakong in Negros Oriental. They have anthropomorphic. Mga earthenware. It's really a rectangular size, pero Ang compared to the Maitum jar, it's a typical jar. But the coffin is really like this. So, but we have the same, the design. It's from this incised designs. with the cord mark pottery. So May cord mark man din niya. we found there. Another important question would be, people are asking us kung nabay coffin ni, are these buried with coffins? Definitely, they are not yet using the coffins that time. Maybe here in San Remigio, it's a primary burial, so they put the dead direct to the soil. To the They soil. bury. Most probably hirap ng probably amakan or there are signs na tight siya kaayo that pagkarap. we cannot verify Still very unless we difficult. try to check the soil. But the burial practice itself, we can already See the see the positioning. positioning. They put their hands like this Ah. to their heart. And then the east-west position of Going facing the sea, the sea. except for these two. these two. Which we will have to explain. Yeah, we really still don't understand why they head to head, pero Hindi naman tumama. Hindi man mo igo. small. Very small, no? Mm. So they were aware that there's a burial somewhere. Or they
notice this burial. Same level. So maybe I'm not sure if they were But buried there's a together. possibility that they could have been buried together. There is a possibility because it's the same layer. No other intrusion for the soil matrix, so it's the same. Mga higala, usa sa importante sad natong namong na-notice din sa mga burials, mao nga dunay mga ngipon nila nga nagsapaw-sapaw. This is in English, this is called occlusal variation or malocclusion, no? Kining burial 2, ang iyang canines ug premolars nagsapaw. Ang burial 3, doon na siya mandibular canine nga nagsapaw sad. There are two possibilities nga magsapaw. Una, genetic, which has not been proven straight kung magkaparintihay, magsapaw-sapaw. The second one is diet, no? A soft diet, gamay lang ang chewing nimo kay dili kayo heavy og karne, often produces sa bata malocclusion. So mo nang pagtubo niya, magsugod na nagsapaw-sapaw iya mangipon, dili na malain ang mga ngipon. So we suspect if that these burials might have had a soft diet, no? Isda nga pagkaon, kabog, burona, millet, probably not rice, but millet ang ilang staple, kauban sa mga gabi, mga soft good plant material. In fact, sa usa ka midden or basura nga karaan nga among na-excavate, gamay ra ang bukog sa wild pigs. That would have been a good source for chewing aron dili ka produce og occlusal variation, no? Kanang magsapaw-sapaw ang ngipon. Now, one more tip you will notice is naa sa burial 6, extreme kanang nawala ang crowns of the teeth. Now, that can only result in age, no? Dugay sige gamit sa ngipon, sige paak. So this individual, burial 6, could probably be 60 years old or above. Another way of determining kung ang burial babae ba o lalaki is magtanaw ka sa iyang hip bones. Ang babae, bawg ang iyang hip bones, no? Kay manganak man ang babae. Whereas ang lalaki, pareha aning sa burial 3, straight, flat, dili shovel-shaped ang hip bone tungod kay di man manganak. Another way to determine is kinesiya. Kaning mastoid process nga giingon sa English. Sa lalaki, baga kaayo ang mastoid process. Tungod kay magsige og usap, sige alsa og bugat nga butang. Whereas sa babae, dili kaayo dako ang mastoid process sa babae. Kining among gidudang nga babae, shovel shape iyang hip, dili sad ka soft iyang mastoid process, dili kayo sharp, kay dili kayo ni siya mag-alsag mga butang. Now that can only work if you have a culture where heavy bitaw ang work. And most probably doon na gini sila sexual differentiation of work, lain-lain og trabaho ang babae og laki, and kasagarang laki ani bugat ang trabaho kay mo develop man ang mastoid process. Mga higala, usa sa mga pangutana nga importante natong tubagon mao kung anong dinhimi sa San Remigio nagkalot. Nganong dili sa laing mga lugar. Ang tubag simple lang. Kini nga archaeological team nako kauban sa University of San Carlos, sa National Museum o sa Provincial Tourism and Heritage Council and Committee on Sites, Relics and Structures, daghan ng mga lugar na na-excavatean. Nakaadto nami sa Argao, sa Hinatilan, sa Boloon, sa Tuburan, sa Camotes. Monitor pa nato ang trabaho sa Plaza Independencia. Apan nganong San Remigio lamang ang nakaproduce og metal age site. Kini aksidente sa panahon. Una, giimbitar kami dinhi ni Professor Tricer Dale Mansueto og ni Engineer Cabellion. Kay niingon sila, kusog kuno ang kinalutay dinhi kaniadto sa baybayon. Apan, niingon sila nga, basin wala pa mahurot. Kining archaeology manggod, sad kaayo sa Pilipinas. Halos tanang sites nga aduna untay mga ebidensya sa karaang panahon nahurot na og kaot. Og nanimasi kami nga kung muanhi ta dinhi magkaot ta, basig sakto ilang giingon nga napay nabilin. Og tuod man wala sila masayop. Ang sayop lang gamay mao nga ang ilang giingon manggod nga ang baybayon wa pa makabkab. Na prove na namo nga ang baybayon dinhing dapita sa poblasyon hurot na ni
og panguha sa mga tao kaniadto alang sa ilang bulawan, sa katong ingon og mga bansil nga ngipon ug busa ni ami nagpasalamat sa simbahan, sa kasimbahanan sa Archdiocese sa Cebu kay halos tanan nga mga sites namo nga ma-excavate naa gyud sa simbahan kay wa gyud ug di gyud makautan ang simbahan tungod kay abtik ang kaparian nga magbantay nga way magkaut sa ilang mga kayutaan. Usa sa mga pangutana mao nga nganong gitugtan kita sa kasimbahanan. So I think ang simple raman ang explanation ni Cardinal ana kaniadto. Kay nakasabot si Cardinal nga ang property sa simbahan anaa lamang sa ibabaw and what belongs to the state is what is underneath. Of course, mo respeto ta sa pagpanag-iya sa simbahan sa yuta. Mao na nga tanan natong excavations do nagay permiso sa Archdiocese of Cebu, dinhiman o sa Bolhoon. Ug sa uban pang umaabot tingali nga mga lugar tungod kay pasalamat ta sa kasimbahanan halos tanang mga sites nga duna pay nabilin sa atong kabilin o kasaysayan. Naa na lang gyud makit-an sa mga plaza nga nagatubang sa mismong mga simbahan. Ining excavation nato karon, partner nato ang Museo Sugbo Cebu Provincial Museum. Nianing tabang nato ang usa sa mga curators nga na-train sad sa archaeology, si Maria Cecilia Cabañas. Siya ang musuwat sa kada number nga gitrabaho sa computer, naka-print out og suwatan kada piece niya ang luyo og mga numbers nga nag-correspond sa record nga gibuhat. So muuni siya inanion ang pagtrabaho sa archaeology. Each piece assignan og number nga nag-encode sa computer, isuwat unya paghuman tabunan siya og ganang manicure nga transparent para ma-permanent na ang record. Then all of this will be deposited at the University of San Carlos Museum as well as Museo Sugbo. Aron dunay kami nga exhibit, dunay record siya nga magamit. Ngay gala, part sa among work sa archaeology mao ang pag-accession sa kada object nga among nakalot, mabukog man, makinason, or mga buak-buak nga mga earthenware. Ang uban nga katong ma-piece together pa, isumpay-sumpay na dinhi. Ang uban, markahan na sila tagsa-tagsa og mga numbers, unya iagi sa computer database para ma-register siya. Mao nang niingon si Dr. Ame Garong nga thousands na among nakuha. Mga inana usually mga putol-putol, mga buak-buak. And then isod siya og grade nakamarka. So if you notice, for example, dunay mga earthenware sherds, no? Di na ni sila masumpay-sumpay but namberan ni kada usa part na siya sa record dinhi sa San Remigio ani nga excavation karon. Kining usang gitrabaho ni Dante Posada sa National Museum, murag usa nis mga pottery nga nakaut namo. Sumpay-sumpayon pa ni kay whole man gid ni nabungkag lang pinaagi sa mga roots ug karaan na kaayo nga panahon nga nalubong kini nga pottery. So, si Dr. Ame Garong karon mo'y nag-encode sa mga artifacts. Dunay software nga gigamit namo nga binuhat gyud sa National Museum, gigamit og MS Access. Dinhi kada object i-encode siya og i-print ang results og inani ang resulta nga i-cut dayon siya og ibutang sa kada piece nga isulod og plastic para dunay full record ang entire excavation. Ang final printout would be something like this, kanang lista sa tanan nga mga pottery, earthenware sherds o mga bones or mga shells nga nakuha namo individually tagsa-tagsa gyud. Mo na eventually moabot gyud og thousands ang record dinhi ani nga excavation alone. Bisan tuog napulo ra ka spots nga hole, unom ka burials, you will be shocked nga thousands di ay ka artifacts ang nakaut over 4 different layers hantod ni abot sa burials. Higala, dili ra ni ang katapusang panahon nga ang University of San Carlos kauban sa province of Cebu with permission sa Archdiocese of Cebu mag-excavate dinhi sa property sa San Juan Nepomuceno Parish.
adunay dako nga team nga international kauban gihapon nato apan gikan sa Guam, sa Hawaii, mga Vietnamese, Thai og ubang mga tagalaing nasod nga moanhi og mo excavate niini nga site aron sabton pagyud ang kagahapon sa Sugbo. Og dinhi natapos mga kaigsuunan ang atong programa nga Kabilin. Ipadayon ang pagtipig sa atong kabilin.